Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa Psikolohiyang Pilipino. Pag-uusapan natin yung term na malasakit. 'Di ba sa Tagalog, itong term na to very common nating ginagamit to, no? Wala ka namang malasakit or ang galing-galing mo namang magmalasakit sa mga kapitbahay mo. So ano ba yung ibig sabihin ng term na 'yan sa lens ng Psikolohiyang Pilipino? Pag-uusapan natin yan in this lecture. So dito muna tayo sa passage natin for the day, Philippians chapter 2 verse 4, huwag hanapin ng isa't isa ang ikabubuti ng kanyang sarili lang, kundi ano raw dapat? Ang ikabubuti rin naman ng iba. So as I go along this lecture, makikita ninyo yung connect nito sa topic natin for today. Now, ito yung framework na gusto kong i-establish in this lecture. Karamihan ng mga problema natin sa lipunan dito sa Pilipinas pwedeng maipaliwanag ng mababang level ng malasakit. Bakit tayo nagkaka-traffic? Bakit marami tayong mga broken families? Bakit may corruption sa government? Bakit laging tumataas yung crime rates natin sa Pilipinas? You can explain all these social problems with ano ang pinaka-reason? Mababa ang level ng malasakit ng mga Pilipino. So para mas ma-appreciate natin tong framework na to, no, kailangan talaga nating intindihin ano bang ibig sabihin ng term na malasakit. Itong malasakit na to, malaki ang kinalaman sa kapwa psychology. Alam nyo yan, psych majors, kapag kumuha kayo ng Psikolohiyang Pilipino, isa sa mga topics na sureball i-discuss yung kapwa. Very quickly, pag-usapan natin yung kapwa, ang ibig sabihin ng kapwa, the way Filipinos see other people in their lives. Isa itong framework. Paano natin nakikita ang ibang tao sa mga paligid natin? Bilang mga Pilipino, gumagamit daw tayo ng 0.5 plus 0.5 view of others. Ibig sabihin, sa perspective natin, mga Pilipino, para tayong mga itlog na magkakadikit. Naniniwala tayo na malaking parte ng sarili natin, ibang tao, at ini-expect natin na malaking parte ng isang ibang tao, kasama dapat tayo doon. Diba? As you can see in the picture, para tayo mga itlog na magkakadikit. A part of me is you, a part of you is me. Mababa ang social boundary o ang personal boundaries nating mga Pilipino. Meron tayong expectation na yung mga nangyayari sa atin may epekto sa iba at yung mga nangyayari sa buhay ng ibang tao may epekto sa atin. Yun yung ibig sabihin ng 0.5 plus 0.5 view of others. Para mas maliwanag, no, ano ang translation nito in our everyday life? Bilang mga Pilipino, this can explain why we experience certain emotions as Filipinos. Like for example, the way we view happiness. Naniniwala tayong mga Pilipino na ang happiness, hindi lang siya 100% personal reason. Hindi ka lang masaya kasi nanalo ka sa loto. Hindi ka lang masaya kasi nakabili ka ng magandang bag. Sa perspective ng Filipino psychology, masaya ka kasi masaya ang ibang tao sa paligid mo. So kahit wala kang nakuha for yourself, pero dahil masaya yung mga tao sa paligid mo, masaya nanay mo, masaya tatay mo, masaya mga kapatid mo, in a way masaya ka na rin. Kasi nga para nga tayong mga itlog na magkakadikit. Yung nangyayari sa ibang tao, nangyayari din sa atin. So kapag masaya yung ibang tao sa paligid natin, masaya rin tayo. 0.5 plus 0.5 view of others. That also explains hiya. Very very prominent Filipino emotion. Bakit tayo nahihiya? Kasi iniisip natin kung anong iniisip ng ibang tao. Kasi ang expected natin o expectation natin, pag may ginawa tayo, may kita ng ibang tao, maapektuhan sila. Nakakahiya naman pag nagsuot ako ng ganito, tapos lahat sila ganun ang suot. Nakakahiya naman kapag sinabi ko to. Kahit gustong-gusto kong sabihin to, hindi ko na lang sasabihin kasi baka maapektuhan yung ibang tao. Nakakahiya naman, so hindi ko na lang sasabihin. Gets nyo? So that's how you explain certain Filipino emotions in connection to kapwa psychology. This also explains the very popular Filipino hospitality. Bakit tayo mga Pilipino todo bigay sa pag-aasikaso ng mga bisita in the context of 0.5 plus 0.5 view of others? Naniniwala kasi tayo na kapag pinagsisilbihan natin yung ibang tao, in a way, pinagsisilbihan din natin yung mga sarili natin. Gets nyo? We want the best for ourselves.
but ourselves is partially found in other people. So kapag sinisilbihan mo yung isang tao, in a way, pinagsisilbihan mo na rin yung sarili mo. Gusto mong pinagsisilbihin ng maayos yung sarili mo. Therefore, anong gagawin mo? Pagsisilbihan mo rin ng maayos yung ibang tao. Because that person is a little bit of you. Gets nyo? Yun yung 0.5 plus 0.5 view of others. In connection to kapwa psychology. Ganon din yung treatment of parents. Bakit ang mga Pilipino mahal na mahal ang mga magulang? Kasi naniniwala tayo na malaking parte ng sarili natin nasa magulang natin. So kapag pinabayaan natin yung mga magulang natin, in a way, pinapabayaan na rin natin yung mga sarili natin. Pag binastos natin yung mga magulang natin, in a way, binabastos na rin natin yung sarili natin. Gets nyo? So yan yung translation in our everyday life ng 0.5 plus 0.5 view of others. Ngayon, dito napapasok yung malasakit. Ano ngayon ang difference ng 0.5 plus 0.5 view of others sa malasakit? Yung 0.5 plus 0.5 is a perspective. Ito yung kung paano mo tinitignan yung ibang tao. Again, paano mo tinitignan yung ibang tao? That person is a bit part of you. You are a bit part of that person. Okay? Kapag translate mo yung 0.5 plus 0.5 view, yun ngayon yung action. Nagiging malasakit. So kapag ina-apply mo na yung 0.5 plus 0.5 view, nagiging malasakit na siya. At anong ibig sabihin ng malasakit? You treat others the way you want to be treated. Got that? So this is the view. This is the perspective, the way you look at other people. Malasakit is how you treat other people. Nagiging behavioral. Kaya naalala ko sa Biblia, ang Biblia nagpe-preach din yan ng malasakit eh. Right? Ano yung mga passages na nagre-reflect ng idea ng malasakit? Yung nasa Matthew. The golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. Or pwede mo rin isama dyan yung sinabi ni Kristo. You love your neighbor as you love yourself. If you notice, no, parehong sinasama yung self in connection to the way you relate with other people. Gawin mo raw standard kung paano mo gustong tratuhin yung sarili mo sa pagtrato mo sa ibang tao. Yan yung common dyan, no, sa dalawang passages na yan. Lagi mong isasama yung dalawang characters in the way you treat others, sarili mo and that another person. Okay? So yan yung ibig sabihin ng malasakit. It's the behavioral application of the 0.5 plus 0.5 view. Ngayon, gamit tayo ng isang Filipino pattern na pwede nating ipaliwanag using malasakit. Halimbawa, it's very Filipino na nagbibigay tayo ng pasalubong. Kaway-kaway dyan, yung mga mahilig magbigay ng pasalubong. Pupunta ka sa isang malayong lugar and then uuwi ka, hindi pwedeng wala kang pasalubong. Ibig sabihin nun, meron kang mga goods, meron kang mga pagkain or whatever na kapag nakita mo yung mga taong nag-antay sa'yo, pauwi, bibigyan mo sila ng mga goods na yon. Ang tawag doon sa Filipino culture, bibigyan mo sila ng pasalubong. Bakit tayo nagbibigay ng pasalubong? Kasi nga, meron tayong malasakit sa kapwa natin. 0.5 plus 0.5 view. So, ang logic dyan is, ako nga. Ako nga. Diba? I-relate mo yung sarili mo. You remember that biblical passage. You do unto others what you want others to do unto you. So, isasama mo yung sarili mo. Yung logic mo will start with yourself. Ako nga gusto kong pinapasalubungan. Therefore, kung ako gusto kong pinapasalubungan, magpapasalubong ako sa ibang tao. Magpapasalubong ako sa ibang tao para pag sila naman yung umalis, sila naman yung may pasalubong sa akin. Nagigets nyo? Yun ang psikolohiya ng pasalubong. Galing yan sa 0.5 plus 0.5 view. It's an expression na nagmamalasakit tayo sa mga taong mahal natin. Yan ngayon yung connection ng Philippians chapter 2 verse 4 na binasa ko kanina. Basically, ang sinasabi lang ng passage dito, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. That's why in the language of the Bible, ang pagmamalasakit sa ibang tao is a commandment. It is a spiritual commandment which is good for us to do. At alam nyo, pag nagbasa kayo ng literature about malasakit sa ibang tao, one conclusion that you will realize, maganda pala na meron tayo laging malasakit sa ibang tao. It is psychologically good to practice malasakit.
Wala na lang tayo enough time, no? But we have an entire lecture on that. Ang dami natin mga evidences to show that the more you apply malasakit to other people, mas gumaganda ang mental health. Basa na lang kayo ng mga empathy studies. Empathy is one of the emotional skills that is very positive in the field of psychology. Maganda na ini-enhance, dine-develop natin yung empathy skills ng mga tao. Good things happen psychologically kapag ang tao merong empathy sa ibang tao, which by the way, empathy is just the Tagalog translation of malasakit. Or you read literature on voluntarism or pro-social behaviors. Ang dami mga evidences dyan na mas nagmamalasakit ka sa ibang tao, lalo na sa mga tao na nangangailangan, lalo na sa mga tao na kapuspalad. Mas gumaganda ang mental health ng tao. Bumababa ang depression, tumataas ang self-confidence, tumataas ang self-esteem, ang dami. And of course, the more you practice malasakit, studies show, gumaganda rin yung social bonds. Gumaganda yung relationship mo with other people, lumalakas. Nagiging mas solid yung relationship mo with your parents. Kasi pinagmamalasikitan mo sila. Mas nagiging solid yung foundation mo o yung friendship mo with your best friend, with your neighbors. Bakit? Kasi pinagmamalasakitan mo sila. Kumbaga, in using the language of self-determination theory, in positive psych, if you remember, this theory is about happiness. Kapag nagmamalasakit ka sa ibang tao, ang nangyayari, tumataas yung relatedness. Which is, again, in positive psychology, kapag mataas ang relatedness, it will enhance happiness. One way to be happy is to enhance your relatedness. And how do you enhance relatedness? Kapag meron kang malasakit sa ibang tao. Okay, so in summary, ito yung framework na gusto kong i-establish so far. Mas mataas ang malasakit level natin sa isa't isa, mas gumaganda ang mental health natin. Now, in the next slide, gusto kong baliktarin to. No? If this is true, then the opposite is also true. Tapos, i-zoom in natin or kumbaga, i-magnify natin in the societal level. Kapag mababa ang malasakit natin sa isa't isa, in the societal level, dyan nanggagaling yung mga iba't ibang mga social problems natin in the Philippines. Got that? Ni-reverse lang natin. From high malasakit, naging low malasakit. And then, from better mental health, kapag mababa ang malasakit, marami mga social problems ang nangyayari. Let me give you some examples of things that happen in our society na hindi maganda kapag mababa ang malasakit. Kapag hindi natin sinusunod yung love your neighbor as we love ourselves. Let's start with broken families. Broken families, of course, start with separation of parents. According to the data, pataas yung numbers of cases in the Philippines na mga mag-aasawa na gustong maghiwalay. And one of the major reasons kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, huwag natin i-deny ito, napaka-involved ng infidelity. Merong isa sa mag-asawa or pareho sila na nagtaksil sa isa't isa. And when we talk about infidelity, kasyang-kasya yan sa konsepto ng walang malasakit. Low level of malasakit. Bakit ka nanloko? Bakit mo niloko yung asawa mo? Kasi wala kang pakialam sa pakiramdam ng asawa mo. Mas mahalaga yung sarili mong kaligayahan kumpara sa mararamdaman ng asawa mo. Kaya ka nagloko. Hindi mo iniisip, wala kang malasakit sa asawa mo, therefore, kinaya mong lokohin siya. That's how you can see infidelity in the lens of kapwa and malasakit. Hindi mo kinonsider na kapwa, hindi ka nagmalasakit sa asawa mo. Kaya mo siya nakayang lokohin. 'Di ba? Again, ibalik mo yung itlog analogy. 'Di ba? Yung itlog analogy, remember, ang sinasabi dito, iisa, halos iisa kayo. So kung ayaw mong lokohin ka, wag mo siyang lokohin. Kung ayaw mong masira ka, huwag mo siyang sirain. Gets nyo? Hindi nga ganun yung thinking mo eh. Mababa yung malasakit mo. Ang framework mo, wala akong pakialam. Gagawin ko ang gusto ko, wala namang masama sa ginagawa ko kasi nagmamahal lang naman ako ng number 2 ko. Got that? Kapag ganun yung language mo, mababa yung level ng malasakit mo. Kaya ang Biblia, baliktad ang tinuturo. 'Di ba? Magkaroon ka ng malasakit sa asawa mo. Huwag mo lang isipin yung sarili mong kaligayahan.
Sinabi yan sa Ephesians, di ba? In the same way, I like this passage. Very related to kapwa psychology. In the same way, ang sabi dito, hindi ko mabasa, teka lang. Husbands ought to love their wife as their own bodies. You see that language? Husbands ought to love their wives as their own body. 0.5 plus 0.5 model. Isipin mo na yung asawa mo, katawan mo rin, na mahal mo. Kung mahal natin yung katawan natin at yung asawa natin, tinitignan natin bilang katawan natin, you see that? Nilalagay mo yung 0.5 mo sa asawa mo. That's how you should love your wife. You treat your wife as if it's your body. Your body na mahal mo. Yun. Ganun dapat. Magkaroon ka ng malasakit sa asawa mo. Kung ayaw mong, in connection to this passage, diba? Kung ayaw mong bastusin yung katawan mo, huwag mong bastusin yung asawa mo. Kasi yung asawa mo, in a way, katawan mo yan. You see that 0.5 plus 0.5 view. If only nagkaroon ka ng malasakit sa asawa mo, sinunod mo tong passage na to, then, less likely mo siyang lolokohin. Alright? Mula sa mag-asawa, another problem in our society would be yung traffic. Bakit ba tayo nagkaka-traffic? May kinalaman yan sa malasakit. Marami mga drivers ngayon, wala nang malasakit sa ibang mga drivers sa lansangan. Again, ano yung paborito nilang words na ginagamit? Wala akong pakialam. Yan. Low level of malasakit. I-translate mo yung ganyang thinking into street behaviors that can cause traffic. Nagbababa, kumukuha ng pasahero sa gitna ng daan. Wala akong pakialam kung mag-antay yung mga kotse sa likod ko kasi naghahanap buhay lang naman ako. Mas mahalaga, meron akong kita kumpara sa kung nalalate na yung mga kotse sa likod ko. Yung mga nagka-counterflow dyan, kaway-kaway naman. Wala akong pakialam kung nagka-counterflow ako. Ito kasi yung daan na mas mabilis papunta doon sa pupuntahan ko. Kaya magka-counterflow ako. Alam kong one way to, pero papasok pa rin ako dito kasi mas mabilis na daan to papunta doon. Diba? Low level of malasakit yan eh. Or hindi sumusunod sa ilaw. Yung red nagiging green, yung green nagiging red. Special mention sa mga nagbibit ng red light. Wala akong pakialam kung hindi ko sinunod yung red light. Ang mahalaga, makarating agad ako sa pupuntahan ko. Wala akong pakialam kung maka-aksidente ako or kung maka-istorbo ako ng mga ibang kotse. Ang mahalaga, makakapunta ako sa party na pupuntahan ko. You see, all those examples, ano ang reflection niyan? Mababa ang level ng malasakit. At kahit anong gawin mo dyan, lahat yan can lead to different traffic situations. In fact, pwede mo pang pataasin yan. Hindi lang traffic yung naidudulot nito. Minsan nakakamatay pa yan. So marami mga kamatayan na nangyayari sa lansangan dahil sa mababang level of malasakit. Kaya hindi maganda ng isang driver nagdadrive na wala siyang pakialam, wala siyang malasakit sa iba pang mga tao sa lansangan. I-apply mo rin to sa government. Bakit merong mga government officials na corrupt? Bottom line, wala silang malasakit sa mamamayan. Ang mahalaga sa kanila, yung sarili nilang pera, yung sarili nilang career. Wala akong pakialam kung nagnanakaw ako, wala akong pakialam sa mga taong nagugutom dyan. Kaya nila kino-continue yung ganyang behavior because of that framework. Wala akong pakialam, low level of malasakit. Kaya, as an effect, nagkakaloko-loko yung economy natin. Nagkakaloko-loko yung mga tao na mahihirap. Nagigets ninyo? So, all those examples, bottom line, bakit nangyayari yung mga social problems na yan? Mababa kasi yung level ng malasakit. Kaya nga, imagine kung nag-improve tayo dito. Pataasin natin yung level ng malasakit ng mga Pilipino. Ano mangyayari? Lahat yan bababa. Kapag lahat ng mag-aasawa merong malasakit sa isa't isa, mas lalakas ang pamilya. Kapag ang mga driver sa lansangan may malasakit sa isa't isa, mababawasan ang traffic, mababawasan yung mga accidents. Kapag yung mga government officials talagang may malasakit
sa mga pinagsisilbihan nila, bababa ang corruption, mas magiging efficient yung government. Got that? So yan yung kahalagahan ng malasakit. I hope you can see the connection between malasakit and the social situations that we are currently in. Bottom line, ang mga Pilipino mukhang patagal ng patagal, bumababa yung level of malasakit sa isa't isa. Now, in closing, ito ngayon yung question na magandang sagutin. Bakit ba in the first place bumababa yung level ng malasakit? What is the cause of kulang sa malasakit? Ako, as an educator, one of the factors sa tingin ko, ito yung pinanggagalingan ng walang pakialam philosophy would be the self-love movement, which is very popular in the Philippines today. It is a very Western-oriented framework wherein ang itinuturo ng movement na ito, ang pinaka-priority mo dapat sa buhay mo, yung sarili mo. Prioritize yourself. Yan. Make yourself a priority. Your happiness is all that matters. At marami mga tao ngayon sa Pilipinas, especially young people, ito yung ina-absorb na value. Ako ang pinakamahalaga. Karapatan ko ang dapat sinusunod. Susundin ko yung nararamdaman ko. You see, the more a person applies that framework in his or her life, ano nangyayari? Lumalagpak ang malasakit. Ang problema, halos buong society, ito yung ina-apply, doon ngayon naglalabas yung mga social problems natin. So if I'm going to put that in a framework, it looks something like this. It starts with the self-love movement na nagpapanggap na positive psychology, which by the way, iba yan. Yung mga students ko, alam nyo yan, pinag-usapan natin sa classroom yan. Iba yung self-love movement sa positive psychology. If you really understand the real positive psychology, the right way to understand positive psychology, makikita ninyo ang layo. Ang layo ng positive psychology sa self-love movement. Anyway, ibang lecture yan. Gagawa natin ng content yan. Okay? So, stay lang tayo dito sa framework. Ito yung nai-internalize ng mga tao sa Pilipinas. Bumababa yung level ng malasakit nila. And as a result, marami mga tao sa Pilipinas, selfish, sarili lang yung iniisip. Ano nangyayari? Lumalabas yung social problems. Nagkaka-traffic, nasisira ang pamilya, corruption, tumataas ang crime rate, at marami pang iba na hindi ko sinulat dyan. Nagigets ninyo? Kaya naalala ko dito, no, in connection to this framework, yung sinabi sa Book of James, na kapag mataas ang level ng selfishness, nagkakaroon ng social disorders. Sapagkat saan man nagahari ang, altogether read, inggit at makasariling hangarin. Envy and selfish ambition, ano nangyayari? Anong effect? Nagahari doon ang, everyone read, kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So this passage is in line with this framework. That selfishness, sa Filipino psychology, mababa ang malasakit sa isa't isa, leads to a number of social problems. Nagigets ninyo? Kaya ano ang application? Ano ang pwede natin gawin para in general mag-improve naman yung society natin? Kinakailangan natin ng tamang balanse. Balansehin natin yung pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa. That will increase our level of malasakit with each other. Take note, hindi sinasabi ng kapwa psychology na mawawala yung sarili natin. 'Di ba? Going back to the analogy of the eggs, yung dalawang itlog, asan yun? Ito. Hindi naman sinasabi na kapag nagmalasakit ka sa ibang tao, kakalimutan mo na yung sarili mo eh. Meron ka pa rin, nandyan ka pa rin. Involved ka pa rin. Even the commandment from the Bible, hindi naman sinasabing don't love yourself eh. Okay nga na mahalin yung sarili mo. Love your neighbor as you love yourself. There are two loves in that commandment. The love for the self is okay, and the love for other people. Okay lang mahalin yung sarili, basta hindi mo tinatanggal sa picture yung pagmamahal sa ibang tao. Which, yun yung tinuturo ng self-love movement. Mahalin mo lang sarili mo, optional na lang yung pagmamahal mo sa ibang tao. Ang mahalaga, ikaw, kung saan ka masaya. Nagigets nyo? So going back to that slide, ano ang application dito? We need to re-establish the balance between self and others. Ang problema ngayon, nawawala na sa balanse because of the self-love movement. Masyado na nating mahal yung sarili na natin. In the process, nawawala na tayo ng malasakit sa ibang tao.
Kaya ang magandang question dito, no, to ask about our society is, kamusta ang malasakit level ng mga Pilipino? Given the things that are happening in our society today, ako ang hypothesis ko dito is mukhang slowly bumababa yung malasakit level ng mga Pilipino sa isa't isa. And partially this is explained by culture change. Unti-unti kasi yung pagiging collectivist natin nawawala. Napapalitan ng individualism. Now, I'm not saying that individualism is not good. No? Merong mga good side yung individualism, but the bad side of individualism, yun yung nakakaapekto negatively sa society natin. And we have to address that. Kailangan babalansehin natin. Wala namang problema kung slowly nagiging individualist tayo, but we have to explain to people that as you become an individualist, huwag mong tatanggalin sa picture mo yung malasakit sa ibang tao. Yan, kaya yan yung hypothesis ko dyan. Kumusta ang malasakit level ng mga Pilipino, to which I hypothesize mukhang pababa na ng pababa. Kaya dapat natin i-re-establish yung balance between individualism or love for self and love for others. And in connection to this, no, ang isa pang mahalaga na dapat gawin natin sa Psikolohiyang Pilipino research, sana mag-develop tayo ng malasakit sa kapwa scale. Kasi para ma-confirm na yan nga yung problema ng mga Pilipino ngayon, mababa ang malasakit level, kailangan natin ng instrument in the first place para masukat yung malasakit. Which, to my knowledge, mukhang wala pang nakakagawa. I might be wrong, baka hindi ko lang nakita, no? Pero kung wala pang ang nakakagawa, kailangan natin to. Ito yung starting point para ma-measure talaga natin kamusta na yung malasakit level ng mga Pilipino sa isa't isa. And then from there, gumawa tayo ng intervention para tumaas yung level ng malasakit. Okay? So, yun lang yung maikli nating lecture tungkol sa malasakit. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Babasahin natin yan if we have time. Alright? Sana marami kayong natutunan. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.